This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. He is one of the founding members of Bawal Clan, also known as Spins, also known as Neil's Nuts, also known as Teriyaki Papi. Let's all welcome Young Bawal. Yo, what's good? Let's go. Cheers tayo dyan, Neil. Isa sa mga matitinding producers ngayon yan, especially sa scene. And I know, congratulations nga pala sa number 1. Hindi ko alam kung kailan pa ito malalabas, pero as of now, number 1 po ang Pikit. Kanta ni Looney, Floji. Salamat. We're gonna take that. Pag-usapan natin yan mamaya. And sobrang crazy ngayon na kung if you're number 1, ibang level na para sa akin yun. Halos lahat ng mga, syempre kami, parang medyo hindi pa naman sobrang mainstream or yung mga tropas hindi pa sobrang mainstream, hindi pa umaabot ng number 1 and they only dream about that. How is it? Kamusta? Medyo crazy rin yung feeling, pero hindi ko rin ma-explain kasi parang nangyari lang eh. In-expect mo In-expect mo na this song's gonna be number 1? Yung kay Floji, Looney, expect ko yun kasi Looney Floji eh. Pangalan pa lang kahit automatic na may views yun eh. Tapos madagdagan mo pa ng Iyang Bawal. Alam mo na agad that shit's gonna be a banger. Matik yun. Ibang-iba ang production gawa mo. Kung sa mga hindi nakakaalam, siya ang gumawa ng Drugs in the Club, isa sa mga pinaka-hit song ng Outside Mafia. We're gonna go right back to that later. And maraming salamat nga pala sa Thunderdome Studios. If you wanna record with that, just DM me on Thunderdome Studios or Teriyaki Papi kung gusto mag-sked ng session, mix and mastering, kahit anong audio-related na trabaho gagawin ko. Ipapop natin yan dito kung saan natin makikita yung mga kailangan. Dito tayo sa Thunderdome Studios. It's Young Bawal Studio. Pwede kayo may mga rates dyan. Lalagay din natin yan if you wanna create a number 1 song kagaya ng mga nalabas niya. Matik yan. Dito tayo, direkto po tayo sa Thunderdome Studios. Anyway, Neil, how are you? I'm good. Just chilling. Busy sa studio sessions. Parang anong pinagkakabisihan mo ngayon? Lately, yung album ni Looney. Kasi may deadline kami, so halos everyday nandito siya. Tapos sa mga 5 AM na siya maalis nga eh. Doon ako napapagod eh, pero kailangan rin eh. It's part of the work eh. Parang especially si Looney, hindi lang yan, siya na yung pinaka-top of the tier artist type stuff. And ikaw yung nag-aano sa kanya, siya ba yung lumapit sa'yo? Ikaw ba yung lumapit sa kanya? Siya yung lumapit. Pero matagal na kami magtropa eh. 2009 pa lang magtropa na kami. Oo. Actually, yung longest session ko yung kay Looney. Yung isang jeep. Alam mo yun? Sobrang classic na kanta na yan. Kung hindi nyo alam yan, masyado pa kayong bata. Ang ganda nun. Yan yung longest studio session ko. Kasi lahat sila pumunta same day. So, may naka-block na hours per artist. Yung session yun, 24 hours, bro. What? May time na may taping nga si Abrad noon next day. Siya yung mga last na nag-record, mga 5 AM na siya. Straight from the studio session, pupunta siya sa ABS-CBN ata or GMA. Basta may TV guesting siya. Tapos may time sa session na yun, dahil sobrang pagod ko, humihiga ako sa lapag. Habang nagsusulat sila or nagpa-practice, higa muna ako sa lapag. Ang isang jeep pala sa'yo. Beat ko yun. Spins pa ako yung time na yun. Wala pa yung Bawal. Wala pang Bawal Clan nun? Wala pa. Sobra 2017-ish or 2016? Yung Bawal Clan, 2016. Tapos yung isang jeep? 2013. Kung hindi, sa mga hindi nakakalam ng kanta na yan, i-pop natin yan dito. Isa mga pinaka-classic. Ako nakikinig pala kasi sobrang idol ko talaga si Looney. So I know the song. Si Ron Henley nga doon, parang idol ko din. Kaya nakikita ko na iba rin talaga yung influence sa akin ng mga artist na you're working with. Anyway, going back, album ni Looney. Kamusta siya ngayon? Share mo kung anong kaya mong ma-share. Kung hindi pwede, it's still good. Daming bagong styles na kasi gusto niya mag-experiment na rin eh. Kasi gusto niya each album may pinapakita siya na bago rin eh. So in this album, yung mga beat selection, may mga bagong siyang flows.
syempre yung lyricism, ganun pa rin, Looney yun eh. Looney yan. Tapos may mga magandang features. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin yung ibang features, pero abangan nyo na lang. Ako, may mga OGs, may mga bagong artists rin. Hindi rin natin sure kung kailan ito malalabas. I think this is gonna be out, I think December pa naman eh. Mga December yung sabi niya, pero syempre minsan nade-delay depende sa Hindi, I mean yung podcast natin. December pa naman, so hindi natin, malay mo nalabas na, malay mo hindi pa. So excited tayo lahat dyan. Kung hindi nyo pa napapakinggan, ipapop natin yan dito pag napakinggan nyo. Co-produce talaga halos lahat ng beats. Yan yung funny na story actually. So una, yung gusto ni Looney, 3 beats sa akin, 3 beats kay Clumsy, 3 beats kay Jim P. Tapos hindi ko alam kung may 3 beats sa ibang tao. Bale nangyari, every time siya pumupunta sa studio, tapos na yung session, so nagtatambay lang kami. Nagpe-play ako mga lumang beats na parang may marinig lang na habang nagitay ng Grab or ng pagkain. Bigla niya nititrip. So yung 3 beats naging 6 actually, pero yung sa dahil busy yung artist, naging 5 na lang na pasok sa album. Pero from 3, naging halos lahat akin. Yun, talaga. Kumbaga, andyan na rin siya eh. Kumbaga, yung mga beats ba na yun na sinasabi mo nakatambak lang, matagal mo nang ginawa yun? Tambak lang. As in, matagal mo nang ginawa. Minsan, yung ba last year kong ginawa, na trip lang ni Looney. May isa na, actually hindi, lahat luma eh. Yung mga bago, next album na niya eh. Oo. May mga kinuha siya dun sa lumang beats. Ngayon, what if an aspiring artist na nanonood sa atin ngayon na I wanna work with Yang Bawal? Paano kaya maabot yung ganong mode to actually work with you? Actually, down naman ako eh. Depende lang sa schedule ko eh. Kasi wala naman pa kasi kung sikat ka o hindi. Okay. Basta magaling ka. Oo. Actually, kilala mo si Agent, diba? Alam mo yung story niya, ba't na-trip ko siya? Bakit? Kasi nag-umpisa siya fan lang siya talaga. Na pumupunta sa gigs namin. Tapos, siyempre, lagi namin nakikita sa kinakausap na namin. Nalaman namin na ang layo pala ng bahay niya. Malayo, nabotas. Oo, tapos pumupunta pa rin sa lahat ng gigs namin, doon siya lagi, walang miss. So, sinasama namin sa studio. 1 year namin siya kasama. Ni isang beses, hindi siya naghingi ng beat. Kasi hindi ko alam na nagra-rap siya. Nalaman ko lang dahil sa isang gig, may parang freestyle na cypher. Tapos may nagtulak sa kanya. So, bigla siya nag-rap. Nag-rap pala to. Tagalog yun, Tagalog. Tagalog. Agent eh. So, ako yung lumapit sa kanya. Kasi yo, gusto mo ng beat? Damn. Si Yang Bawal pa ang lumapit kay Agent. Kasi na-trip ko yun. Kasi usually, yung mga tao, pag kilala ako, matik, sabi, yo, can I have a beat? Straight up? As in, random to na gaya? Random lang na gaya? Mga random people na-meet ko sa club minsan na, for example, tropa ng tropa. Oo. Bilang sa, yo, may kilala ko na nag-rap. Okay. Baka pwede siya humingi ng beat sa'yo, magkano. Pero si Agent, wala talaga eh. So parang, ang bait ng bata na to. Pero does that work na parang, kunwari ako, ay nga pala, hindi, random lang ako, isipin mo, ay, meron akong okay naman rin. Okay naman rin, wala naman pa kayo dun. Na-impress lang ako kay Agent. Kasi bihira yun eh. 1 year na kami magkasama. Kahit isang beses, hindi siya humingi ng favor sa'yo. Wala siyang one favor na lahat. Parang, down na siya lang mag-chill. So, dun ako na-impress. Kasi bihira yun sa tao eh. Shoutout kay Agent. Shoutout sa mga fans natin na mga nanonood ngayon dyan. Be nice to the artist. Ganda eh. Kumbaga, be nice. Wag yung garapalan agad na, collab tayo. Gawa tayo ng kanta kasi. Mga studio ethics rin. Yun natuto ko sa States actually. May parang studio ethics talaga. Pag bisita ka, huwag ka makulit. Oo, matik. Especially, may etiquette din yan. Etiquette sa social. Hindi lang sa studio itself na hindi porke sikat ka. Hindi porke sikat to. Gawa tayong kanta. Pwede yun sana in a way kung if may band na. Alam mo yun, may band na kayo. Para sa akin, mas importante yung band talaga. Yung chemistry nyo, connection nyo. Kasi kahit magaling ka, pag pangit yung personality mo, hindi mo tatrabahuin yun. Hindi. May mga tao na tinanggi ko na kinuha ko ulit yung beat ko, binili ko yung pera nila. Kinuha ko rin yun. So, nainis talaga sa artist. May mga ganong artist talaga na pilit lang, alam mo yun, pinilit lang, tas hindi na lang tuloy. Yung iyayo ko yung mayabang at makulit. Okay. So, pangit yung ugali, hindi ko talaga kaya. Ang pinaka-recent na alam ko sa
gawa mo ngayon is yung sa Bawal Tus eh. Yun yung na-release na recent. Maliban sa Pikit yung Bawal Tus yung huli ba? Yung as a project, no? Bawal Tus. How was it? Pumunta ako noon sa DD Nightclub. Nano ka ba nun? Ano? Tayo nagtagpo. Chill ako dun sa tabi kasi totoo to lang, sawa na ako sa mga events at gigs eh. So, hindi talaga lumalabas ng bahay eh. Sober na yan si Neil. Sober na. Tagal na eh. 13 years na ako nagpo-produce ng The DJ eh. So, it takes toll to your body. Parang di na exciting masyado mag-gimmick eh. So, at ever since, introvert talaga ako eh. So, doon na ako sa gilid eh. Who was Young Bawal before he was Young Bawal? Anime nerd. Anime nerd. As in, how old were you when... Actually, kung totoo lang, yung gusto ko maging career ko dati, bago lang yung music producer, animator. Yung sa high school ko, yung course ko, International Baccalaureate. Pipiliin mo either music or art. Okay. Art yung pinili ko. Hindi ka masyado mahilig sa music pa noon? Or... Mahilig ako makinig. Kasi lahat man ng kuya ko music eh. So, Buddha, si Lance, si Rani, lahat ng music eh. So, yung time na yun, parang gusto ko maging different sa kanila. Talaga? May ganong din na rebel mode na... Lahat sila nag-music eh. So, ba naman ako, tari ko mag-animation. So, nag-crash course ako sa mga anime schools. Word. Tapos, art nga pinili ko. Pero yung dahil dun, kasi art sa high school eh. So, hindi na pwede puro anime yung drawing ko eh. Parang yung teacher ko, parang binubully ako. Bakit? Kasi puro anime lang dinodrawing ko eh. So, pangit yung grades ko. So, after noon, parang hindi na ako ng art school sa college. Dahil doon. Instead, nag-export management ako sa business ng 4 years. Kasi family business naman, customs eh. Okay. So, after ng high school, hindi ko man anong gagawin ko. Parang hindi ko tinuloy yung art path ko. So, nang-export management ako. Going back, check ko lang High school, gusto mo maging animator. Tama? Do you remember what was the first anime that got you hooked? Time na lumalaki, yung mga common na anime talaga, yung Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Samurai X. Doon ako natuto mag-Tagalog. Okay. Kasi yung school ko, from grade school to high school, British school ako eh. So, puro English yung mga kasama sa school, English, mga teachers ko, foreigners. So, natuto ako mag-Tagalog dahil sa Tagalog dub sa ABS-CBN, GMA. Mojako, naabutan mo? Hindi, Studio 23, RPN. Doon ako natuto mag-Tagalog. Do you remember how young were you that time? Mga 8 siguro. Tas, Dragon Ball? Dragon Ball, Samurai X, Yu Yu Hakusho, Flame of Recca. Fushigi Yugi, alam mo? Parang naalala tayo shit na Hunter x Hunter. Yan, crazy. Doraemon. I've seen na yung mga tattoo. Nakita ko kanina habang naglalakad tayo. Puro Naruto. Actually, yung arm na to, inspired by sa Naruto rin. Try pa it sa Puro mata. Is this the Renegan ba to? To Renegan. Mata ni Sasuke. Tapos mata ni Naruto. Bali yung inspiration dito, di ba may character sa Naruto si Danzo? Si Danzo. Na puro Sharingan. Tapos ibang Uchiha. So yung concept ko dito, puro mata, ibang tattoo artist. Okay. Oo. Iba rin yun share ko lang. Ako sobrang hilig ko rin sa anime, man. Mahilig ako sa Hunter x Hunter. That's the shit. May mga tattoo rin ako dito na yun na. Favorite ko yung Hunter x Hunter eh. Crazy. Mga kasama ko anime nerds. Pero I'm close with that, man. Mahal na mahal ko talaga actually, anime. Dahil anime nerd ako, ang daming beses ko sinample ang Naruto. Talaga? Siguro 4 na beses talaga. Yung Fuck Bawak Clan, hindi mo napansin. Naruto sample yun. Talaga? Fuck Bawak Clan. Yung sample dun sa likod, yung melodies, Naruto yun. Check nyo yun sa mga napanood. Kung napansin nyo, comment down below. Tapos may mga ibang songs na unreleased na Naruto sample rin. Before the music, you mahilig ka sa anime. Tas nagsabi mo nga parang hindi naging okay yung trato sa'yo ng school or whatever. Nag-work ka nag-college ka. Export management. 4 years, bro. Tapos, after nun, nag-work ka ba? Or anything? Hindi. Bale nangyari, ever since naman, alam mo yung mga lumang games, the music production sa PSP. So, ever since kahit nagda-drawing ko,
Nilalaro ko yun. Hindi ko lang bakit ko na-trip eh. Nagsimula sa hip-hop PJ sa Windows. Naabot mo yung hip-hop PJ? Hindi na. So, yung hip-hop PJ parang siyang loop maker na game na may mga drum loops, melodies, scratch loops. So, sa IT class namin sa school, pag free day, pwede mo laro yung hip-hop PJ, tapos ibang games na meron sila sa computer. Lagi ko nilalaro yung hip-hop PJ for some reason. So, ever since parang PS1, PS2? Windows yun. Computer. Sa computer. Mga 8 years old ako. Tapos, bumili lang ang PSP, diba? Tapos may parang music game rin ng PSP na pwedeng mga beats na sa PSP. Talaga? So, ever since silly ko rin, pero hindi ko na naisip na maging path ko to. Tapos, after ng high school, nag-graduate na ako. Na-tsempo lang na may DJ school na bumukas. High school ka? Tapos na. Tapos ka na, magka-college na. 2009 to. Bale, summer break ko bago pumasok sa Bidon. Nag-entrance na ako sa export management. Yung sa break, may DJ school na bumukas na DJ Academy. Tapos tinanong kuya ko kung gusto ko i-try lang kasi gusto niya i-try kasi yung isang teacher, yung DJ ng Masterplan, si DJ Sunny. Shout out DJ Sunny. So, kahit matagal na DJ kuya ko, gusto lang pumasok rin. 3 days lang naman yun eh, para makita niya, matututo niya kay DJ Sunny. Tapos sinama niya ako. Tapos lahat ng lumang gear niya na turntables, binigay niya sa akin. Bigay ng kuya mo? Oo. Kasi meron na siya bago eh. Tapos na-addict lang ako sa DJ. Yun yung nagpasok sa'yo sa DJing. Yun napasok sa akin. Pinasukan mong school na yun. Kasi kuya mo DJ eh. Producer din ba siya? Hindi, DJ lang. Nag-try siya pero may ADD yata kuya ko eh. Hindi niya kaya maubos sa computer na matagal eh. So, yung patience niya wala dun eh. Pero, actually sa tingin ko, kung kaya niya umupo na matagal, magiging magaling siya. Kasi he has the ear eh. Magaling tayo tenga ng kuya ko eh. So, bali yung patience niya yung wala eh. Hindi niya kaya umupo na matagal eh. Ang producing din, hours and hours and hours nang nakaupo ka sa tapat ng computer, find the right snare, find the right beat. Yan yung hindi kaya ng kuya ko. Pero kung kaya lang niya, feeling ko magiging sobrang galing niya. Mas magandang tenga niya kasi sa akin actually. For example, may recording kami. Minsan siya yung nakakapansin na may mali. Hindi ako eh. Okay. Iba rin talaga kung sa mga gusto mag-produce, sobrang daming hours talaga ang kailangan ibabad, no? Masasabi mo ba? Experience talaga. The best teacher. Best teacher talaga experience. Going back nag-DJ ka ng 3 days. Tapos parang medyo pinush ka rin ng kuya mo, syempre, Hindi diba? Hindi na ako pinush. Hindi parang, kung trip mo lang, gagawin mo. Na-addict lang ako. Yung parents mo ba supportive dito sa music? Syempre, yan yung makulit, bro. So, di ba ako yung bunso? Okay. Yung eldest si Kuya Rani. Okay. Si Kuya Rani yung nahirapan. Okay. Kasi yung time na yun, kasi yung tatay ko, alam niya yung entertainment world eh. Kasi yung 15 years pa lang siya, nag-shoot na lang siya mga commercials eh. So, napasukan niya rin yung entertainment business. Okay. So, ayaw niya yung buhay namin maging ganun. Talaga? Bakit? Kasi alam niya magulo yung buhay ng artist eh. Totoo naman yun eh. So, and yung money rin, hindi consistent. Diba? So, ayaw niya talaga sa umpisa. So, sa'yo or sa kuya mo? Sa kuya namin, Kuya Rani. Okay. So, dati, tumatakot si Kuya Rani ko para makagig siya. Singer ba siya? Singer siya. Okay. Kabatch niya si Ogie, Gary V. Tawagan sa kanya kuya eh. Tapos tumatakas siya sa mga gigs. Tapos may isang time, yung tito namin, hindi na sinabi sa kuya ko, hindi rin na sinabi sa tatay namin, nadadali niya yung tatay namin sa gig ng kuya ko. Okay. Sinurprise. Part silang pareho. So napanood ng tatay ko, yung Kuya Rani ko. Tapos sabi niya, ang galing pala ng anak ko. Okay. Shout out sa dad niya. So after nun, supported na siya. So pagdating sa akin, supportive na. Kumbaga, kinayod na kuya mo. Kinayod niya lahat. Next na eh. Parang kuya mo is music. The next one, music pa rin. Music rin, pero mas masili niya mag-acting. Pero music rin. Tapos si DJ Buddha, music din. Tapos ikaw na ang pinaka product of everything na natin. So, naging madali para sa akin. Parang lahat ng gusto ko, sinusupport na ng tatay ko. Nakita kasi ako lang sa aming apat, yung hindi nag-work sa family business. Sila nag-work? Sila lahat nagtulong, ako lang hindi. Sila ng tatay ko na music talaga yung path ko. Nagustuhan mo yung DJing dun sa 3 days na na yun. Ano yung next dun? What was the next step? So, mga 1 year ako nagde-DJ lang. Tapos, parang, try ko nga mag-1 ng beat. Kasi may studio eh. Kasi yung kuya ko mahilig siya mag-record eh. Hindi siya,
gusto niya mag-aral mag-beats pero hindi niya nagagawa. So, engineering naman tinay niya. So, nabat may studio kami. So, yung unang artist na ni-record niya actually, Fifth Wave Theory si Al James. Bago naging Al James yun. Si Namigo. Yun yung mga unang artist na nire-record ni Kuya. So, may studio. Saan to? Sa harap ng condo. Sa 90? Hindi, dito sa lang nakita. Blip natin yun. Hindi ka, nandyan sa harap 9 years kami doon. So, may studio. So, try ko gumawa ng beats since dati naman naglaro ng mga games na gano'n eh. Try ko lang. Na-addict ako. So, the whole time nasa college ako, export management. 4 years yun Every lunch break, pumupunta ako sa library. Talaga? Gumagawa akong beats sa laptop ko. Hindi ako nausap sa mga classmates ko. Kasi introvert ka nga. Yung mga kasama ko, puro music prod. Okay. Ibang building yung SDA sila. So, dun, sila yung mga kaibigan ko sa school. Yung mga export management. Hindi masyado. Okay din. So, na-addict lang ako. May time ba sinabi mo sa parents mo na ayoko tong course ko, gusto ko mag-ganito, kalagitnaan? Hindi naman, ginawa ko lang. Tinuloy ko lang. Pupunta ka sa library, do you remember what was the first software you have? Reason 4. Panggawa ng beats yun. Hindi ko alam yun Yan rin gamit ni Crizo dati. Hindi ko kung Reason pa rin siya, pero naklamo ba si Crizo? Hindi. Alam mo yung grupo SVC, Sun Valley Crew? Sun Valley Crew. Siya yung kapatid ni ano dit name niya? Yasray? Hindi. Yung Sinyeres. Hindi ko man ang artist name niya eh. Basta siya yung parang younger brother niya. Magaling rin siya. Nag-produce sa Turbulence dati. Ngayon, nung nagso-solo mission ka na sa sa yung time na library, yun, hindi ko naisip na gamang career ko. Pero hobby lang talaga. May beat na. May mga beats. Tapos nagpapasa na ako. Time na yun. Kanina mo? RJ. Si RJ at that time, LDP. Siya ang unang rapper ko. Saan mo nakilala si RJ? So, high school ako. Kilala ko na si Alex. Okay. Mga house parties, nakikita ko lang si Alex. Kasi time na yun, kuya ko nagdi-DJ na eh. So, namimik ko si Mr. Blaze, Sly Kane. Yun yung time na kasama nila LDP madalas, diba? So, na-meet ko si Alex muna. So, unang beat na pinasahan ko kay Alex. Okay. Si Alex, sinabi niya kay RJ na, yo, I know this guy that makes beats. Ba, trip mo. Tapos nag-connect kami ni RJ, tuloy-tuloy lang. College pa or graduate First year college? Okay, so at that 2010. time, na talaga. Yung unang placement ko sa album kay RJ, yung 11-11-11. Yung kanta nila ni Abra. Yan yung unang placement ko. Do you remember how young were you that time? 19? 19, Tapos after nung ginawa namin kanta na yun, doon nagsimula yung project naman ni RJ na Hit the Spot. Yun yung pinaka-unang album mo? Kanya? Yung that we were working on. Pero late na release. Kasi na-release yun mga 2017 eh. Pero yung idea, nagsimula 2011. So, 2009 pa lang, nagsimula ka ng career mo na masabi DJ. mo. DJing. 2010 producer. What is DJing? Share mo nga sa amin na hindi nakakaintindi masyado na ano ba talaga ang DJ? Yun ba yung nakikita namin sa poblasyon na nagpe-play ng music? Yun ba yung mga nagsa-scratch na ano? Para sa akin, may mga levels rin sa DJing eh. Okay. Kasi meron rin yung nagpe-play lang sa clubs. Pero may DJ na focus lang sa scratching. Okay. May DJ na parehong ginagawa. Pero sa scratching rin, may beat juggling. So, ang dami rin yung aspects sa DJing eh. Pero yung common talaga, yung pag-play sa club. What can you say about that as a DJ yourself? Nag-play ka rin ba sa club? Oo. Yung unang gig ko sa Fiamma, hindi ko naabot mo yung Fiamma. Hindi ko alam mo. Sabi ko, matagal na ako nang ginagawa to, so medyo na, ba't hindi na ako lumalabas ng bahay. College ka ba nun? Nag-school ka? First year college. Tapos nag-gig ka na? Nag-gig. Okay. Nag-tour nga ako with Dooney, RJ, habang nasa school pa ako eh. Okay. Minsan sinasabi ko sa teacher, yo, may gig ako, okay lang ako mag-absent sa days na to. Pupayag naman sila. Walang kaso yun, walang kaso. Wala. Okay. Kasi hindi mga bumabagsak eh. Never ako na-feel ng cut sa klase. So, okay naman sa kanila. Actually, masaya nga sila eh. Kasi, nagkatrabaho na kasi isipin mo, first year college. Hindi lang yun, parang kakaiba sila kasi music eh. Just export management. So, parang na-excite sila. Like,
Maganda. As supportive yung mga teachers mo. Ako gusto ko yun. I think music is a support system din eh. Parang sinabi mo nga, yung parents mo down, yung mga family mo down, yung teacher mo nga, friends mo rin, may mga friends ka rin na music pro down. I think that shit pushes you to do more eh. Do you remember ang mga projects mo simula nung una na sabihin natin 11-11 din first, di ba? Tama ba? Kaya mo ba mabanggit sa amin yung pagkakasunod-sunod? Siguro yung after ng 11-11, album ni Looney agad. Ano yung Ultrasound? Ultrasound. Damn. So yung intro ako yun. Yung intro at isang jeep. Dalawa pa lang yung nakakanta na yun. Paano nag-came about yun? Si Looney lumapit sa kuya ko ng studio recording sessions lang. So kami ng kuya nag-record ng album. Tapos yung na-mix and master si Clumsy. Tapos nakapasa ako ng 2 beats. At that time, on the spot yung beat o gawa mo na talaga beforehand? Yung time na yun, hindi ko pa kaya mag on the spot. Talaga? Parang nahihiya pa ako. Can you say na at that time, sobrang daming mo nang nagawang beats? Lagpas 100 na? Kasi yung time na-addict ako, everyday ako magawa ng beats. Tapos paggawa ko, upload ka agad sa SoundCloud. Upload? Sa SoundCloud days. May gustong-gusto akong kanta. Yung Bawal Mix sa sa SoundCloud. Kung familiar ka doon. Meron ka doon yung mga songs mo. I think sa DJing mo yun eh. Tapos may isa akong gustong-gustong kanta sa unreleased to eh. Yung 420 Almighty Blessed. Yung Who the fuck passed you down? Never yan ma-release. Alam ko kung alam niya. You know. Pero favorite ko rin yun. Crazy. Pero hindi ako gumawa ng beat Ay, hindi ba? Hindi. Nandun yata sa ano mo yun? Hindi ko kung si OJ or si Similar Objects gumawa nun. Ay, shoutout Obis Dogma. Hindi ako sure kung sino gumawa nun. Pero hindi ko si Similar Objects gumawa nun. Pero track din yun eh. Bale, feature si OJ dun eh. Feature si Akiyo. Tapos hindi lang may isa pang artist kung pwede ko sabihin. Pero bale na natapos yung recording session. Nawala pa yung file kasi nasira yung hard drive ni Similar Objects. So feeling ko never ma-release yun. Pero ang ganda nun na. Sobrang ahead of its time. That was released maybe 2015, 16, 17, mga ganun. Ngayon 2023 na, kung nilabas mo yun, kaya pa, bro. Believe na. Kaya pa. Kasi ang dami naghahanap dun eh. Alam mo rin. Dami nagtatong saan siya, yo, where's the songs? Like, wala eh, hindi released eh. Alam mo, kahit kami, alam namin yun, di ba? Parang, medyo malayo na kami. Minsan, pag may bumisita ng tao, pinaparinig ko rin, like, yo, check mo yung kanta nito. Kasi ang ganda man talaga eh. Hindi, maganda talaga. Alam din natin yun. 11-11, Ultrasound, what was next? Mga singles lang. Parang nang papasok lang ako mga beats sa mga artists. Ikaw ba yung lumalapit madalas or sila yung lumalapit? Mix. Minsan sila, minsan ako. Can you remember na when was the first time na naramdaman mo, I think I love music? Nagustuhan mong artist, narinig mo. Kahit hindi hip-hop to, kumbaga all in all. Na-love ko music? Hirap yun eh. Pero mga early influences ko, yung gumagawa na ako ng beats. Bago pa. Gusto ko yung bago pa. Parang naririnig mo lang sa radyo na maybe Black Eyed Peas, maybe Fall Out Boy, or kung ano mang naging genre mo at that time. Hip-hop talaga eh. Hip-hop nga. I mean, syempre yung bago ako nag-hip-hop, may ibang genres na pinapakinggan. May time na emo face rin ako eh. Pero yung na-in-love talaga ako, hip-hop. Pero hindi ko masabi kung sino yung artist. Sa tingin mo? What song? O kahit song? Or ano? May mga classics na trip ko talaga yung mga siguro yung laging piniplay na kasi ni Kuya puro Tupac eh. Talaga. Bata ka pa Tupac, Tupac Bontags laging piniplay ni Kuya eh. Pero yung nag-start ako maghanap ng sarili kong music dahil kay Pope. So, sina Joey Badass and J. Cole was one of na parang nag-push sa'yo to make na yung sarili mong music, hindi yung music ng sabi mo, kuya mo, na iba yung time nila eh, iba yung time mo eh. Hindi, yung mga tracks na nag-influence sa akin, yung style ko, na beats. Yung mga, anong kasing music na gusto kong gawin. And hindi to influence ng kuya mo na pakinggan mo to, ganun. Yung time na nagsiseparate kami sa mga taste. Tapos may time nga na parang muntikan mo na mapanood sana si Joey, diba? Oo, masayang nga yun eh. Kasi hindi kilala ng kuya yung time na yun eh. So, late kami dumating sa festival.
Anong festival to? Rock the Bells. Okay. Then yung last Rock the Bells, wala ng Rock the Bells eh. Pero parang yung anniversary ng Wu-Tang. So, daming lineup dun. Bone Thugs nandun rin. ASAP Mob, TDE. Lahat ng sikat sa time na yun. Tapos lahat ng OGs rin. E40, De La Soul. Kahit yung mga underground, si Immortal Technique nandun rin. Ba't hindi mo napanood? Napanood ko yung iba. Si Earl Sweatshirt nandun rin eh. Si? Earl Sweatshirt. Siya yung next set after ni Joey eh. So, si Joey, hindi mo napanood? Hindi ko napanood. So, bale, dumating kami sa parking lot. Narinig ko yung mga kanta ni Joey Bass. Like, shit, nagpa-play na siya. Bilisan natin. Sa haba ng pila. Pumasok. So, makapasok na kami. Yung stage niya, may talong stage, diba? So, yung una pag entrance mo, main stage mo yung una. Yung stage ni Joey Bass, medyo malayo. So, lumalakad kami. Narinig ko pa rin siya. Pagdating sa stage, tapos na. What's your favorite track sa 1999? Ang hirap. Lagi piniplay ko lahat eh. Bale, on loop lang buong album eh. Para sa akin to, may World Domination. Pati yung Survival, yung... Siguro yung... collab nila ni ni Capital Steez. Capital Steez. Siguro yung... Trip ko rin yung beat ng Waves eh. Iba rin yung bagsak no, na para sa... Boom bapish talaga siya eh. Sobrang boom bap ng bagsak eh. Tas sabi mo nga, hindi ganun kaganda yung gamit ata. Kasi dun ako na-influence kasi nalaman ko na 17 lang siya or 18. So sa kwarto lang siya nagre-record. Bedroom studio lang, tapos ganun yung quality. So dun ako na-inspire na kahit anong gear mo, kaya mo. So, basta magaling ka. I-share ko lang to hindi to sa may time din kasi parang kami, or kahit yung O-side nga, kwento nila, di ba parang yung gamit naman is hindi ganun kaganda dati. Diba yung isang gamit ko binigay ko sa rin? Yung sa cart, yung parang nilalagay sa mic. Yung mic. Thank you. Yung parang chaotic na Chinese version. Kinuha ni Bobby sa studio. Wala kaming ganun. Wala. Ang unang talagang gamit namin kasi Neil is USB mic, Audio Technica, mga worth 2K, 3K, mga ganun. Tapos parang buong album. First mixtape, doon nilabas. Tapos doon na kami dinala everything else. I think sa O-side ganun din parang studio nila sa Orosa. Ganun din, parang hindi ganun kaganda. So, pwede namin maklear totoo na hindi naman talaga sobrang kailangan ng magandang gamit. Siyempre, mas maganda kung meron, pero hindi kailangan. Ang importante is dating at skills. At taste rin. Kasi, isipin mo rin, kahit maganda yung gear, kung wala kang skill or wala kang taste, pangit pa rin labas. Diba? Magagawa mo kasi hindi ka naman magaling eh. And, before na, going back tayo, eto na, yung influence ka ng mga music ni na Joey, ni na J. Cole. Flatbush rin. Flatbush, yan. Man, basta Beast Coast, yun talaga biggest influence ko. Ang galing nila, sobra. Pag pinakinggan mo yung first Bawal Ka na album, marinig mo yung influence ng Beast Coast. Paid and Bawal. Marinig mo yung influence ng Beast Coast dun. What's your favorite song in Paid and Bawal? Siguro yung ginawa ni Pope, yung Fentanyl. Same, Fentanyl. Crazy. Lalo na yung verse ni RJT doon. Kung pag pinapatugtog yan dati, man, gumagano'n-ganon pa kami sa upuan. Kasi di ba nakaupo siya doon sa MB. RJT, shoutout sa'yo. Love na love kita. Ang galing mo, ang galing nyo. Pero maganda rin yung Fear eh. Fear. Actually, yung mga favorite namin sa Bawal Clan, yung mga sa amin sa mga artist sa Bawal Clan, yung mga gawa ni Pope actually eh. Ano ba yung sa mga pinaka-paborito mong produce dun sa Paid and Bawal? Yung Fear at Fentanyl. Sa'yo? Sa'yo yun? Hindi, kay Pope yun. Hindi, yung sa'yo. Sa akin? Hindi ko alam, bro. Usually, pag may ginagawang project kasi, parang paglabas na, hindi ko na pinapakinggan eh. Kasi binabaran mo next one na ako. So, parang naging numb na ako sa mga music ko. So, wala akong maisip na favorite. Yung favorite project na ginawa ko, pwede ko sabihin yun. Long Nights and Daydreams ni Angton Brown. Okay. Yung album cover is yung parang, parang Egyptian. Anubis type shit na. Real painting yan ni Gap, na pinicture lang. Pero painting talaga yun. Malaking painting yun eh. Pero yun yung favorite project na ever ko nagawa until this day. What was your favorite track there? Ito, kung hindi nyo pala papanood, ito, papap natin dito yung album na yan. Sorry, ano yung title? Long Nights and Daydreams. Long Nights and Daydreams, Angton Brown sa mga pinaka-underrated. Maganda rin yung story ng yung ginawa. Wala pang Bawal Clan time na yun eh. Maganda rin yung story yung parang yun yung nag-trigger sa Bawal Clan na rin. Okay. Ito na. How did Bawal Clan start? Ikaw yung
pinaka-founder, masasabi mo ba? Kasi, pali, natural rin nangyari. So, ako yung parang connection sa kanilang lahat. Okay. So, magkilala sila sa scene. Pero hindi sila close. Hindi sila friends talaga? Pero lahat sila close sa akin. Mm-hmm. Tapos lahat sila nagre-record sa studio ko. Thunderdome. Yung time na yun, wala pa yung Thunderdome. The Spot pa yung name ng studio sa amin ni Kuya. Okay. At bali na nangyayari, minsan naabutan sila sa studio session. So for example, si RJ nagre-record. Yung sunod niya si Angten. Okay. Bila sila nag-uusap, tapos nagko-collab. Tapos doon nagsimula. Doon nag-start. Hanggat naging grupo kami. Yung iba, sabihin mo, sino yung pinaka-OG members? Yung simula lang? Yung simula lang talaga. Sino yung mga members? Lahat na lang sa first album, sila talaga yung kasama ko sila talaga yung original members. So lahat doon, yun yung founding members. Kaya mo ba pagkasunod-sunod ang mga people na parang ito yung the one who joined, the second one who joined? Sabay-sabay lahat. Talaga? Kasi, bali, lahat pumunta sa studio ko eh. So, lahat naging tropa. Sa simula, lahat ng Bawaklan songs, solos lang. Tapos siguro may feature na isang artist. So, nagigig kami sa Black Market. Wala pang posse songs. Bali, yung set namin, ino-organize namin sino pinaka-hype. So, yung time na yun, usually si Angten yung last. So, each of them parang may 2 songs each. So, there's gonna be Bawaklan siya, pero yung una niyang performance, solo songs. Solo. Tapos, nag-posse song kami, yung Paid and Bawal. So, 2 years kami ganun, kasi 2016 nag-start. Paid and Bawal 2018. So, alam mo bakit ginawa namin yung posse song na yun? Ano ba? So, may lahat nun. Okay, So, may event yung MTV Philippines. Gusto nila guess yung Bawaklan. Okay. Pero dalawa lang posse song. Gusto na pili kami isang artist lang. Okay. Ayaw namin gawin unless kasama kami lahat. So nag-reply kami, how about we make new songs? Okay. Tapos yan yung pe-perform namin sa event nyo. Doon nag-trigger ng Paid and Bawal. So gumawa kami siguro mga 5 bagong songs na on the spot. Talaga? Mabilis lang. Para lang gawin yung show. Tapos yan yung Paid and Bawal. Damn, mabilis yung Paid and Bawal na gawa. Every time gumagawa ka ng kanta, on the spot, tapos hindi kami umalis sa studio hanggang tapos. So yung recording, yung beat, tapos sa isang araw. Yung mix and mastering, siyempre ibang usapan na yun. Are You Aliyah was the famous song dun eh. Pero hindi yan yung una. Pero was that your beat? That's our biggest Bawaklan song ever. Is that your beat? Beat ko. Damn. Yun yung parang nag-push siya everything. May story rin dun. Are You Aliyah, paano siya nagawa? So, tropa namin si Just Hush dati pa. Pero mas close siya kay Dino. Sinabi ni Dino yung time na yun, pero medyo depressed si Hush. So, hindi siya makakagawa ng music. Parang wala siyang inspiration. So, sinama niya sa studio. So, on the spot lang namin ginawa. Nandun si OJ? Wala. Si Dino lang, si Hush, si Pope, at ako. Tapos, ginawa ko yung beat on the spot. Tapos, habang ginagawa ko yung beat, sabi niya, parang timblan yung vibes yun Tapos, si Pope actually nagsulat ng hook. Talaga? Paano yung hook yan? Hindi ko rin maalala. Naalala ko yung kanta yung mga sikat ngayon wait. Pero si Pope nagsulat nun. Tapos actually may boses ni Pope sa ilalim. Word. Random fact dahil 7 exclusive. Pakinggan nyo na maayos yung Are You Aliyah. Hanapin natin yung voice ni Pope. Parang on the spot lang. Actually lahat ng tracks ng Bawaklan on the spot lang lagi talagang nagawa eh. Paano ba nagtatrabaho ang Bawal? Studio lang. Tapos kung anong trip namin. Kung anong vibe namin sa araw na yun, tatry kami gumawa. Bale, madami kayong members. Malalayo ba yung mga bahay ng mga to? Yung iba malayo. Tapos may time na every Sunday, yun yung araw na parang Bawaklan Day. Okay. Lahat sila pumupunta. Sa Mandaluyong na to? Dito lang sa harap. Magallanes. Ngayon mag-message kayo. Siyempre may group chat or anything may group chat. Meron tayong gagawin ng ganito. Pupunta sila Wala. lahat. Parang, alam na nila pag Sunday, studio talaga. May mga hindi pupunta, may mga pupunta. Tama? Yung time na yun, laging lahat? Lagi nandun. Minsan late. Tapos, wala kaming plano kung anong gagawin namin. Basta nandun sila. So, on the spot namin iisipan. So, lahat ng songs actually parang for fun lang talaga yung ginagawa na namin.
naman naisip na magbe-blow up. Parang may at this time na nagsisimula kayo, naisip niyo na ba na parang we're gonna make money out of this? May ganun ba? Parang ginagawa lang namin kasi trip namin. We just wanted to make music that we like. Pero sinabi mo nga iba malalayo, 'di ba? Syempre, in a way gastos din 'yan. So, yun rin. Dahil yung iba malayo, yung iba natutulog sa bahay ko. So, parang naging anong tawag doon? Parang naging hostel yung bahay ko. So, si Pope, si Dino, si Josh. Kasi siya art, backend siya, video siya graphic art. Josh Cesario. Shout out Josh, boss Josh. Natutulog sila sa studio. Ngayon, ang paid din ba, how long was it made? Ayon sa pagkakaalam mo, dahil nga, meron nga. Mga 2 months? Mabilis lang. Ilang songs yan? I think 10, mga ganun. Mga 12, 13. Was that one of your favorite albums na nagawa mo? Pasan historical. Oo. Pero hindi ko masasabi ko favorite. Favorite ko talaga Long Nights eh. Long Nights. Sound tripin natin dyan nga. Anyway. Kasi yung story ng Long Nights, makulit rin eh. Kayo ba ma-share sa amin? Pwede naman. So yung time na yun, kakabalik ko lang sa States. Okay. Tapos, matagal ko na kilala si Akio since high school, pero hindi kami nag-uusap. Parang nakikita ko lang siya sa mga house parties. Okay, nga, present. Tapos narinig ko siya ng rap. Pero pagbalik ko, parang kabalik lang rin yata sa Europe yung time na yun eh. So, parang kami may international influence. Tapos narinig ko siya nag-freestyle sa set ni RBTO. So, galing na to So, ako lumapit sa kanya. English naman talaga yung style ni Angtin eh. Galing na to So ako lumapit yo, let's do a track, man. Tapos sabi, sige, let's schedule something. Tapos may ilang araw lumipas. Tapos na may isang event ulit sa malapit sa Saguio, yung coffee place. Restock ba yung name ng coffee place na yun? Sa may San Antonio ba ito banda? Malapit. Same street ng Saguio. Hindi sa dulo. Sa dulo. Parang may coffee spot. Tapos may event. Parang may release yata yung isang member ng Buan na beat tape. Tapos si Akio to si imang rappers nag-freestyle sa labas. Tapos narinig ko ulit siya. Ang galing talaga nito. So I was like, yo man, when are we gonna record? So let's schedule something. Tapos lang days ulit umipas. Bilang ng message sa Facebook ko. I was like, yo, what you doing today? So wala naman. You wanna cook something up? Tapos sure. So pumunta siya. Tapos on the beat ko ginawa yung beat. Sa EP niya, Indigo EP. Check mo rin yun. Yan yung unang pop natin yan dito. So after nun, everyday na siya pupunta sa studio. Walang miss. To the point na pag wala siya sa bahay, sa studio, hinahanap ka siya ng nanay ko. Like, wala si Akio. Si Akio, ako share ko lang yung point of view ko. Nakilala ko siya una sa skateboarding. Kasi skater kami. Skater talaga siya. Ang galing niya mag-skate. Pro skater siya dati. Sponsor ng Supra yan yung kapanahunan na putok yung Supra. Sobrang weirded ass ako doon kasi share ko lang yung kwento ko kay Akio. May ledge sa Ayala kasi doon kami umi-spot. Parang sobrang taas na siguro halos natin tail slide niya, man. Ang tail slide hindi ganoon sa mataas na. Galing talaga niya. Nagugulat ako tail slide. Tapos Jordan suit niya. Swagged out kasi talaga lagi si Akio. Nag-work din kasi ako sa Off-White. May time na nag-work ako doon. Tapos parang naging customer ko sila ni Bea. Na may time na yon. Tapos bumibili talaga sila. Akio swagged out. Bumibili ng belt na worth 20,000. The jewelries were there. Parang damn, ang galing mo na. Shoutout kay Akio, man. Ibang rin talaga yung I think one of the most underrated artists sa Pilipinas yan. Kasi, dahil English eh. May kanta siyang na ano ba yan? Or fan lang namin ginawa yun. Pero putok sa amin yun sa circle namin. Yan title lang kanta na yun, Jace. I forgot. Nakalimutan yung title. Dang Hari yata title nun. Hindi, parang di ba Dang Hari? Iba yan kung ito pop natin yung favorite song of Akio. Ako. Pero ba yun? Joke lang namin sa amin yun eh. Anong nangyari? Kasi may circle din kami. Kumbaga kung ano yung mga natitripan talaga namin. Pero alam mo kanta na to? Yung Fuck With My Energy. God Energy. God Energy. Hindi nilabas yun, diba? Labas yun. Sa Long Nights yun. Sa Long Nights yun. Tapos parang wala pang bawak lang yun. Ganun ko na una kayo narinig, mga dong level na maliban. Yan yung isang song na naging bawakan kami. So, Fuck With My Energy. Si diba? Si RJ at si Alex. Si Alex.
Pero yun bawal, nalabas yung mga music video like Fentanyl, nalabas yung Yoga Flame. I think isa mga pinaka-promote nyo yun. Ano ba may mga next doon? Are You Aliyah meron din? What biggest Bawal Clan song? What was next? Sa album na yun? Hindi, sa Pat ng Bawal. Nightmare on 66. Yun ba yung What's Really Good? Yun. Favorite song ko dyan. Point Out. Shoot. Madik Touch the Roof. Pati Fuck Bawal Clan, di ba? Ano na rin. What was your favorite song there? Favorite song? Actually, yung favorite song ko, hindi nag-blow up eh. Ano? Yung si Arkio, RG at Alex. Anong title nun? Dooded yata yung title nun. Like, check ko. Sure. Actually, yung mga favorites namin, usually yun hindi nag-blow up eh. Hindi ko alam bakit. Tapos yung hindi namin trip, yun yung sumisikat. Ito ng Yoga Flame. Hindi ko trip yung Yoga Flame, bro. Naka-corny na ako sa beat ko doon. 8-bit? Hindi ko naka-corny na ako doon. At yung Bobby Babito. Joke lang yun eh. Alam mo ba yung story nun? Shoutout kay Bobby. Sige, Bobby Babito, what was the story behind it? Was that your beat? Beat ko. So, may isang time sa labas ng Black Market. Hindi ko alam bakit tinawag ko si Bobby ng Bobby Babito. Basta sinabi ko lang, yo, Bobby Babito. Tapos pagsabi ko nun, si Angtin katabi ko, bigla na siya ng freestyle. Tapos yan yung naging hook. So, papunta kami sa entrance ng Black Market sa mini-stop. Tuloy-tuloy nang nirarap niya kaya yun. Tapos ilang months, mga 3 months siguro. Pag lagi namin nakikita si Bobby sa event, nirarap namin yun. Tapos yan yung naging unang song ni-record namin sa bagong studio sa Mandaluyong, yung pinuntahan nyo. So joke lang yun. So, who is Bobby to Bawal Clan pala? Tropa. Nagsimula siya parang caretaker ng studio. So yung, bakit siya lumipat sa Thunderdome? Kasi yung dating inaalagan na bahay, lumipat ng Cebu. So wala siya matirahan. So, sabi ko, sa studio ka na lang, pero maglinis ka. Tapos yung mga paperwork pagka namin din sa City Hall, ikaw gagawa. Nag-manager din sa amin yan si Bobby. Yung unang meeting nyo sa studio namin, diba? Sa baba. So kami nagre-record sa taas, kayo nag-meeting sa baba. Shoutout doon sa studio na yun. Historic. Ang dami na napuntang artist doon. Hindi, yung maraming na po ng artist yung dito. Yung sa harap na sinasabi ko. Doon talaga nagsimula lahat. Okay. Kahit yung mga OG sabihin mo, yan talaga yung ano pangalan ulit nun? Para sa akin, historical landmark yun sa hip-hop scene na low-key. Anong pangalan? The Spot. Tapos lahat nakapunta doon, bro. Mga 90s na rappers, yung mga putok na yun, doon nagsimula. One of your most sikat na beat ngayon na as of now sa generation natin is Drugs in the Club. Ikaw yung gumawa nun. How did you make it? How did it made? Paano mo nakilala ang O-Side? So, actually yung nauna yung Crashing eh. So, yung sa'yo rin ba yung Crashing? Hindi. Pero last year, yung session ng Crashing, ni-invite ako ng TUS para pumunta. TUS muna? Pero hindi ako pumunta kasi may ginagawa ako. Tapos dun ko narinig yung track nila. Parang sinend sa akin. Yung Crashing. Tapos ako nag-record ng vocals ng TUS doon actually. Kahit hindi ko beat. Tapos narinig ko, okay sila. Tapos narinig ko ibang tracks nila. Yung mga Go-Geta. Tapos galing na rin nila. Tapos yung nag-New Year, nag-post si Cash sa stories niya. Naghahanap siya ng beats. Ako nag-reply sa kanya. Hindi ko alam kung kilala mo ako, pero ako yung isang producer ng TUS lately. Down ka ba mag-collab? So, siya yung una nang pumunta sa studio ko. Mag-isa siya pumunta first time. Dito na? Tapos, after nun, siguro mga 3 weeks in a row, pumunta siya. Yung second time kasama si Stan. Tapos, yung time na yun, puro parang Shoreline Mafia ang ginagawa namin eh. So, lahat ng style na Shoreline Mafia, hindi namin pa na-release. Hindi ko kung bakit nila release o hindi. Pero mga 5 tracks na ginawa namin eh. May 5 tracks na nakatabi ngayon dyan. Tapos na to. Kulang si G. Okay. Halos lahat tapos na. Ang nilabas sa 5 isa lang na lumabas eh. Yung Drugs in the Club. Tapos ngayon may 4 pa dyan na ngayon nakatabi. Tapos may isang solo ni Cash. May isang solo rin si Stan. Tapos may mga 2 tracks na dapat yung feature si Angten. Sobrang daming tracks na nakatabi ngayon dyan. Bro, siguro 100 tracks yung nakatabi sa akin na ibang artist. May track rin kami ni Astro. May track kami ni Gat. Dami nga nakatabi na. May track rin kami ni Superfly. Sobrang ganda nun, bro. Okay. Shoutout Superfly and mga GHR homies. Boom bap siya.
galingan ako doon kay Superfly. Iba siya magsulat din na. Sa tingin mo, ba't di nalalabas yung mga ibang tracks doon? Siguro kami lang. Dami kasi namin ginagawa eh. So yung focus namin pumupunta sa ibang stuff. Kasi yung iba may deadline eh. Yung mga tracks na yun, walang deadline eh. So parang yung naging focus yung may deadline. Itong mga GHR na to, paano mo na, sila na ni GHR, sina Gatpoch, sina Superfly? Bago GHR, nakilala ko na si Gat. Okay. So, yung sa studio sa Mandaluyong, yung Yelling Speech pa si Gat. Nangangaban mo yung Yelling Speech? Yelling Speech. Pumunta sa studio eh. Nang meeting kami doon eh. Paano mo na-connect? Nahanap lang ng Thunderdome lang. Talaga? Oo. So, may IG page kami, nahanap lang nila eh. Pumunta sila eh. Actually, kahit yung 2019 or 18, nagme-message na sila sa akin. Di ko lang nakita. Nagme-mention? Nagme-message, nagde-DM. Okay. Nasa message request ko. Di ko napansin hanggat napanood ko yung run. Run. So, nasa YouTube ako, may thumbnail na run. Okay, yung thumbnail na to click ko. So, pag-click ko, ang ganda na to Suicide Boys. Tapos yung girlfriend ko, nirarap na siya. Kilala mo sila? So, ba, di mo ba kasi kilala? Hindi ko lang nakita to. Tapos, shinare ko, nag-reply sila. Tapos nakita ko yung message request. It's like, shit, sorry. Tapos after nun, nag-meet kami. Tapos naging close kami agad. Parang sobrang naging organic. Anong masasabi mo sa current state of hip-hop ngayon? So, para sa akin, sobrang ganda. Kasi para sa akin, yung nangyari na yun, yung parang nangyari sa 90s sa States, yung golden era ng hip-hop doon. Okay. Yung may marami lumalabas na iba-ibang styles. Tapos parang yung creativity sobrang like, pumuputok talaga eh. Iba yung tunog natin ngayon mapapansin mo, ibang-iba yung tunog natin noong 2017 na nag-ano tayo. Actually, yung sa inyo, medyo ahead of its time pa nga. Kami para mga boom bapish na yung mga Psychedelic Boys, mga Acid Minds. Trap. Halos yun yung uso nung May guess pusa ko. Shoutout kay Sasuke. Ano siya. Anyway, ano pang yung ngayon na napansin mo? Para sa akin yun, kasi parang sabi mo nga, parang late tayo usually sa mga sounds sa abroad. Ngayon parang sabay na tayo eh. Parang kung anong topic sa international, nakakasabay na tayo. Dati parang noong 2017, sinusundan pa natin yung parang East Coast. Mga 1 year late tayo, di ba? Parang laos na dun. Start lang natin. Oo nga, no? Pero yun, sabay na eh. Feeling ko dahil sa internet rin yun. Sa tingin mo, babad masyado ang mga people sa internet na nahabol agad nila yung trend? Kasi self-research na eh. Nakikita nila. So, dati, kailangan mo panoorin sa Mix or MTV. Mga bagong kanta. Pero yun, kahit sarili mo, makikita mo sa internet agad eh. TikTok, lahat. So, feeling ko yan yung reason bakit sabay na. Nakasabay na. Sa tingin mo, gaano ka-importante sa mga artist ang laging nakikita sa TikTok, nakikita sa social media, nagla-live? Feeling ko na yun, part talaga yun dapat sa marketing plan mo. Sa tingin mo? Is it a positive thing? It's a mix of both. Parang double-edged sword rin siya eh. Ang pansin ko na kasi para sa akin yung generation namin or generation mo rin at 2017 tayo hindi tayo maganyan eh. Hindi tayo parang we let the music speak for ourselves. Na parang panoorin mo kami sa gig kung gusto mo malaman tungkol sa akin, kausapin mo ako. Pero yung time na yun eh. Iba na eh. Ibang-iba. Kailangan mong keep up. Hindi malalaos ka. Adapting talaga. At yung parang key na para maging relevant ka kahit tumatanda ka is pagiging adaptive. Kailangan kaya mo sabayin kung anong galawan sa each era. Ito na, one of your hit songs na nag-TikTok nga, na sumikat, na, I think this is your TikTok song na na-produce mo is Drugs in the Club. Kaya ba mag-share something about that? How you made it? Paano mo nakilala yung O-Side? So, una na-meet ko si Cash. Parang may na-post siya ng story sa IG niya. Na naghahanap na siya ng beats sa producer. So, ako nang lumapit sa kanya. Like, yo, hindi ka mo kilala mo ako. Pero ako si Young Bawal. Nag-produce ako sa Tattoos Brothers. Down ka mag-collab. So, nag-reply siya. Tapos pumunta siya same week. 2 days after ng message ko. Dito. Tapos mga 3 weeks tuloy-tuloy siya pumunta once a week. Tapos dami rin namin ginawa. Siguro mga 6 songs. Pero lahat nun, puro parang Bay Area sound. Shoreline. Mga shoreline. Tapos may isang bago mag-record, yung girlfriend ko nagsabi sa yo, why don't you try make something hype
for them na parang pwede sila sumigaw na parang yung XXX nila. Yun yung style nila at that time Doon ko naisip na gawin yung beat ng Drugs in the Club. Meron kang madaming kanta na naka-record sa kanila ngayon dyan? Siguro mga 6. Yung sa solo ni Cash, yung unang record namin kasi siya talagang unang pumunta eh. Isa siya pumunta eh. Yung second session kasama si Stan. There are 4 songs or 5 songs na nakabakante ngayon yan. Na si Cash at si Stan lang, wala si G. Siya na lang kulang para matapos. Talaga? Pero hindi ko kung tatapusin naman hindi kasi hindi na namin pinapag-usapan yun eh. Dami na kasi nangyayari, dami ibang projects kami ng dalawa eh. Lalo na yung, alam ko may collab ka pa yata sa kanya. Balikan natin yun. Na-leak to eh. Na-leak siya. Nainis ako dun, bro. Bakit? Sa 13 years na ako nagpo-produce, diba? Yun lang nang may nag-leak na may ginawa sa akong kanta. So, parang na-rush lahat yung process na matapos yung kanta. Hindi ako nakatodo sa mix and master. Sound na gusto ko. Yung basta yung process na yung music video, lahat na-rush. Sa tingin mo, na-rush yun? Na-rush kasi 1 million na yung leak eh. As in million views na yung leak? Yung leak, nag hit ng 1 million eh. Okay. So, yung nag-leak, hindi pa tapos yung recording. Hindi pa naka-record si G. So, lahat na-rush talaga. So, kung hindi na-leak, siguro hindi pa release yung kanta. Sa tingin mo? Kumbaga, sabi mo nga, may 4 ka pang kanta dyan na naka-record. Kumbaga, pwede siyang i-release as an album actually, di ba? Or EP. Nung na-leak yun, napilitan na labas na natin, tapusin na natin, ganyan. Na-rush lang talaga kasi nandun na eh. Kung hindi namin release agad, baka malaos yung kanta. Mas magsawa sila sa leak. Diba? Kasi million ships na yung leak. And yung nag-leak nun is kumikita sa tingin mo? Hindi siya nakita. Pero dahil sa leak, may isang tao na kinuha yung leak na 1 million streams at in-upload niya sa TuneCore. Crazy. Yung views niya, mga 7,000 lang actually. Pero dahil nasa TuneCore naka-upload, kami na-copyright. Isipin niyo, men, yung mismong artist na gumawa nun, hindi nila malabas yung music dahil may nambaboy or nan-trip na ganun. Yung na-release namin yung video sa YouTube, yung first mga 4 million views. First 4? 4 kasi copyright eh. Ibig sabihin, saan niyo pupunta yun? Pwede namin na-upload, napapanood mo, wala kaming kita. Sa kanya, technically. Hindi rin sa kanya. Hindi rin, okay. Hindi lang pwede namin monetize. Ang hirap naman nun, parang nakakasar. So message ako sa TuneCore. Tapos nalaman ko, yung account yun talaga ginagawa niya, bro. Na hindi lang Philippines, hindi ko alam kung saan siya nakatira actually. Pero lahat ng songs niya, stolen songs. Basta leak. Basta hindi na copyright or ano. Basta leak. So, yung mga kanta sa Hong Kong, dami niyang sa account niya. Ang hirap din. Ngayon, nung naramdaman mo na may ganyang shit na bago ilabas na leak na in a way, pwede mapanis kasi yung kanta eh. May ganun kasi. May time ba na parang ayoko na lang i-release to? Nagjo-joke ako. So, nang-message ako kay Alat kay Beers like, may leak na, delete ko na to. So, may leak naman, so mas makinig sa leak. Ganun. Parang matuto rin yung mga fans na hindi mag-leak ng kanta. Delete ko yung kanta. Like one of the classic songs, sa mga pinaka-classic songs yan. Naniwala si Alat D. Beers at it's like, wag niyo, sayang! Nag-joke na sa akin. Galit na galit. Galit naman talaga ako, pero parang exaggerate ko sa mga messages. Pero you have the right You have the right to actually be mad. And yung mga tao dyan na kung napapanood yung man to, if you're leaking songs, tandaan nyo, hindi nyo nasasaktan yung sarili nyo lang or parang yung mga fans natutuwa sila pero nasasaktan yung artist eh. Kumbaga yung pinaghirapan nyo, yung ginawa nyo lahat para nabaliwala. Pag-isipan mo kung hindi na-leak, baka mas maganda yung kanta. Pwede. At saka nabigyan pa ng pansin na malabas yung music video. Baka yung video mas maganda rin. Kasi hindi rush. And art takes time. Art takes time talaga. So, kung hindi na-leak, baka mas maganda. Yung output lahat. Yung quality talaga. Yung marketing, yung paano in-announce, paano nagawa. Hindi ko alam kung pansin sa vocals pero dahil sa recording, sumisigaw sila, diba? So, na-hype kami. Yung ibang vocals actually basag eh.
Talaga? So kung may time, papare-record sila para mas maganda talaga yung quality. Pero walang time eh. One of the samples na nagamit mo doon is yun sa 3-6, di ba? 3-6 Mafia. Can you share something about sampling sa atin? Sa mga, sa mga producers? Part talaga yun ng history ng hip-hop eh. So, di yan gaya-gaya ng songs. Sampling tawag doon. Parang magpa-flip ka ng part ng song. Tapos, creativity mo na paano mong gawin sa'yo yun. So, pwede vocals, pwede yung instrumentation, pwede drums lang. Basta sampling tawag dun. Okay. Tapos, son yun, paano mong gawin sa'yo. Okay. Sobrang, I think one of the earliest ako na ng hip-hop ako si Kanye West, sobrang sample lords niya na eh. Nag-start yun kasi yung time na yun, walang mga studio equipment mga tao, yung mga MPC lang gamit nila eh. Parang doon nagsimula eh, na kumukuha sila ng records, tapos sa chop nila. Tapos doon nagsimula yung hip-hop. Okay. So kung sasabihin mong gaya-gaya, history ng hip-hop. Learn your history. Hindi yung parang, kung narinig mo lang sa internet, ganyan. Hindi po ganun yun. Learn your history. Ang dami rin nagsasample ng kanta ng iba na hindi nila alam. So yung pag nagsample na ulit ng kanta na yun, sasabihin na ginaya to. Pero yung mismong artist yun, ibang artist yung original talaga. Pero may clearing din yan di ba? Parang ki-clear mo yung shit and something. Usually, yan yung tamang proseso. Okay. Pero, syempre, minsan... Gets natin yan. RJT, sa mga parang napag-usapan natin kanina, may isang album na nagawa mo na sa'yo yung lahat eh. Sa'yo ba lahat ng beat na produce? Yung last album niya. What was the name of the album? Indoors. Pop natin yan dito. Can you share something about that? So, yung paano yan nasimula, COVID yun eh. Mga first ECQ. Bigla nang message si RJ sa akin na randomly, like out of the blue. It's like, man, I wish I invested in studio gear. Kasi namimiss ko mag-record. So, nag-reply ako, it's like, yo, just use your phone, man. Just use your phone. Ako bahala. Just record vocals on your phone. I'll make beats. And just record, man. I'll fix it. Don't worry. Just parang naging concept album tuloy. So, 1 week ko lang ginawa lahat ng beats na yun. 7 beats, diba? Everyday, naggawa akong bagong beat. What was your favorite tracks dun? Siguro yung Balikabo. Yung Final Fantasy na sample. So, actually, hindi ko mong napansin nyo. From start to finish, nakakonect actually yung songs. Kasi habang ginagawa, everyday ko ginagawa, diba? Dahil everyday ko ginagawa, yung mga BPM at yung sonics, hindi ko napansin na medyo pareho. Until sinabi ni RJ, sabi niya, yo, parang yung sound parang video game or anime. So, naisip ko, like, nga no. Dahil DJ rin ako, I was like, try ko nga DJ to. Na parang non-stop na DJ mix na tuloy-tuloy. Tapos connect ko. So yung first song, no mo yung PlayStation. So bali naging transition, yung second song, parang yung startup menu. Tingin yung tapos, so ginawa kong story, pero yung songs hindi naman ganyung story. Pero yung order ng songs at yung tunog, yung production, may actually story. Okay, ang ganda nun. So yung third song, kinakalaban yung boss. So yung vocals doon galing sa anime na Bleach. Yung kalaban si Ichigo at si kamon sino kaway niya doon eh. Pero yung same vocals noon sa last part sa track 6, reading mo ulit yung bosses na yun. Parang same scene pero ibang part ng anime yun. So may story talaga. You could say na sobrang laki influence talaga sa'yo ng anime. Sobra, Even in making music. Parang yung beat sampling, yung mga nagagamit mo siya eh. Kasi ang goal ko talaga, mag-score ng isang anime. Talaga, yun yung dream. That's the dream. Yan yung mga nasa wishlist mo ngayon. Nasa wishlist ko mag-score ng anime. Kasi yan yung ginawa ni Nujabes eh. Nujabes. Yung Samurai Champloo. Crazy yun Napanood ko yun sa I wanna do this. Kaya ko rin ito. I wanna do this. Tapos yung isa ni Thundercat at Defying Lotus. Ano ulit yun? Yung sa Netflix. Hindi ako familiar sobra eh. May anime doon na si Flying Lotus nag-score rin eh. Talaga? Can you say, yung anong buod nun? Baka alam ko rin eh. Samurai rin. Afro Samurai yata. Iba rin talaga, iba rin. Afro Samurai ba? Di ba iba yun? Pero may isang luma na anime na Afro Samurai rin eh. Hindi ko alam kung yan yung title. Basta may Netflix. So,
What was your favorite opening anime song? Opening anime song? Hirap nun. Diba? dami maganda eh. Ang daming sarap i-sample. Actually, yung isang kanta namin ni RJ at ni Ron, yung Puyat. Yat po. Galing sa anime yun. Galing tagal na nun ha. Galing sa anime yun. Sa'yo pala yun? Sa'yo yung beat na yun? Sa akin yun. Yung anime na... Yung anime na Get Backers. Yan. I yung, love that shit. Sample ko yung coffee shop scene. Yan yung... Papa nasa coffee shop sila. Yan yung pinaplay ng music. Dr. Jackal favorite. Actually, medyo nainis rin ako kasi pag-drop nun. Then bakit nainis ako hindi alam sa sampling. Sinasabi nila ginaya ko si Mac Miller. Kasi yung kanta niya na Kool-Aid and Frozen Pizza, same sample. Ting, ting. Pero hindi ko naman alam ng sample rin niya kasi actually nauna ako eh. Okay. Nauna ka kay Mac Miller. Nauna ako, pero nauna yung disc niya. Pero yung ginawa ko yung beat, wala pa yung kanta na yun. Gets. Tapos, galing sa anime yun eh. Sampling dun eh. Ang galing. So, ang daming nagbabash sa comment section. Ginaya lang si Mac Miller. Like, hindi. Galing po kaya na yan, Get Backers. Get Backers yun eh. Ganda rin intro nun na. Ang isa mga pinakamagandang intro na masasabi ko, syempre Attack on Titan. Yung Demon Slayer. Yung magandang, hindi intro pero mga ng music. Yu Yu Hakusho Ghost Fighter. Parang klase ng mga sounds nun eh. Tapos Naruto rin, daming dark na music. Yung enters ni Orochimaru, Akatsuki. Ang ganda nun ng instrumentation eh. May ganun kang beat. Nata. Narinig ko na somewhere. Sa Bawal Tooth. Bawal Tooth. Orochimaru ginamit ko. Sa intro lang, tapos bilang beat switch. Tapos nagay ko yung Siren ng The Purge. Sa mga gusto kong intro ng Naruto is yung, I forgot eh. Basta classic na. Daming classic. So, hindi ko masasabi nung favorite ko kasi daming classic talaga eh. What do you think, how should you think na how much should a producer make sa isang kanta? So, hindi ko kilala nyo si Illmind. Yung producer na Pinoy rin sa States. Parang nag-seminar siya dito dati. Okay. So, may mga standard rates na kung pagbago ka, diba? Usually mga, kung kinonvert mo sa pesos, siguro mga 5,000 pesos. Bago ka nito Pagbago ka pa lang nito 3,000 pesos. Pero, every time may placement ka sa industry, siguro yung pag sa States, $1,000 yung unang placement. Every next placement, yan yung parang benchmark mo. So, lagi tumataas. Okay. Alam ko si Metro Booming na yun, $100,000 per beat. Sa Pinas na rate sa tingin mo? Di ko alam kasi iba yung parang third world country kasi tayo. So, mostly ibang artist hindi na kaya yun eh. Sa totoo lang eh. Tapos yung mga labels medyo depende sa budget nila eh. In most cases, napapansin ko usually 30 to 50K range. Royalties wise? Royalties, for me, importante talaga yung royalties. Pero pagdating sa labels, minsan ayaw nila may royalties ka. Buyout usually pag labels. Ngayon, pag normal na people na parang kunwari, gagawa tayong kanta. May down payment, tas may royalties rin. May ganun. So, yan yung ginagawa ko. Okay. Tapos, yan yung rin lang ko sa States. So, parang pinafollow ko lang yung norm. Na, depende kung anong binayad mo sa down payment, pwede mo negotiate yung royalty percentage mo. So, kung walang bayad, yung down payment, 50-50 kayo. 50-50? Okay. Tapos, kung mataas yung bayad, pwede bumabanggat. Siguro mga 10% yung lowest na tanggapin. Sa tingin mo, that's how should producers rate right now sa Philippines? Kasi, pag isipan mo, doon lang nakikita ng producer eh. Yung artist, makikita sa shows. That's a lot. Usually, producer, di man makita yung mukha nila eh. Back-end usually sila eh. So, yung kita nila lang, yung producer fee. Ito yung royalties, parang passive income yun eh. So para sa akin, importante talaga yun eh. Iba pa ba yung mixing mastering fee? Iba pa yung recording fee? Actually, sa totoo lang, pero sa Philippines tayo eh. Pero normally, sa ibang bansa, lahat yun separate entity. Talaga? So may nagre-record, may nagpo-produce, may nagmi-mix, may nagma-master. Yan yung talagang trabaho nila. Engineering side na yun eh. Pero dahil dito sa Philippines, wala masyadong engineers eh. So, yung usually case, yung producer nagmi-mix. Tapos, usually yung producer self-taught rin sa mixing mastering. Paano pag may ganito na parang
artist lang na gusto makatrabaho ka, tapos parang I don't have the money to do this, parang usap na lang tayo, tapos tingnan natin where it takes us. Kasi kung trip kita, malay mo. Oo. Pwedeng royalties na lang, pwedeng percentage na lang. Depende talaga sa pag-usapan eh. And do you think producers should think like that, lagi, na hindi pwedeng ganito lang, ganyan lang? Or pwede rin magbigay. May mga ganun kasi producers, especially kung bago, di ba? Pag bago, kailangan magbigay. Sa tingin mo? Kasi hindi ka kilala eh. So, kinda have to like pay dues. So yung unang time ko, yung siguro mga first 5 years, bro, wala akong kita sa beats. Binibigay ko lang. May mga kantang sumikat doon? Hindi naman. Pero doon ako nakilala. Okay. 5 years to ang tagal na. Yung unang nagbayad sa akin ng beat, si Ruby Ibarra. How much? Can you share? 3,000 pesos. Pero siya yung unang nagbayad sa akin. $50 sa mga 253K. Siya nang message sa akin. Actually, wala na yung kanta na yun. Tinake down na rin eh. Pero yun yung unang time na may natanggap ako ng pera na may na-produce ako. Ang ganda. Pero sobrang sarap sa feeling na. Sarap like, shit, binayaan ako What if ganito, nagbigay ka ng beat, diba nagbibigay ka nga ng beat, tapos biglang pumutok talaga. As in, pumutok. Pero sinabi mo na sa kanya, bibigay ko lang sa ito kasi gusto ko kayo makatrabaho. Royalties. Hindi ako bibigyan ng walang royalties. Paano pag ganun kung lang bayad, automatic 50-50 sa royalties. Sa tingin mo, ganun dapat ang takbo. Paano pag sinabi mo lang sa akin ng Neb, sa'yo na to? Parang, I'm gonna give you this beat. Enjoy na lang kayo dyan. Never ko yung ginawa eh. Pero may mga gumagawa nun eh. Di ba? Kasi para sa akin, libre mo nang binigay eh. So, hati tayo sa kita. Di ba? It's only fair. Ito yung number 1 song, Pikit. Ito ngayon yung trending sa mga number 1 trending sa buong YouTube Philippines. Can you share something about that? Actually, last year ko ginawa yung beat na yun eh. Matagal na. Mga July last year. Tapos yung time na yun, madalas yung kuya ko nagdi-DJ kay Flo G eh. Flo G. Madalas yung time na yun. So sinabi ng kuya ko sa'yo, you wanna give Flo G some beats? So gumawa ko ng pack ng 3 beats. Pero yun lang yung na-trip ko out of the 3. So yung dalawa hindi ko sinin. Sinin ko yung Flo G, yung na-trip niya. Pero dami niyang ginagawa eh. So hindi sinulatan. Tapos mga October yata, may event si Mike Swift na basketball tournament. Tenement? Hindi, sa QC. Okay. Katipunan yata. Parang celebrity basketball game. Tapos pumunta rin si Looney. Naglaro rin ako. Sumakay si Looney sa kotse namin papunta sa parang kainan na after ng game. Tapos pinaliw sa'yo, check mo yung beat na ginawa ka para kay Flo G. Flo G. Okay. Sabi ko, para kay Flo G to, check mo naman. Because like, the reading that's like, ang ganda nito. Dapat may collab kami ni Flo G. Baka pwede ito na lang. Nag-usap na kaya sila nun before? Nag-usap na sila matagal na. Okay. Pero palagi sila busy eh. So hindi natutuloy eh. Parang yung deal nila, gawa ko sa first project ko, gagawa ko pa kada first project mo. Parang salitan sila. So may part 2 na Flo G Looney for sure. Pero hindi ako pa rin or iba. Basta yung track na Pikit, dapat kay Flo G talaga yun. Sabi nun, dito na lang ng collab natin. Kasama sa album to? Sa abang ang album ni Looney. So naging track ni Looney na collab sa kanya. Okay. How was the recording? How was kung paano nangyari talaga lahat-lahat yan? Yung Pikit lang? Matagal. Matagal? Okay. Pinag-isipan nila talaga eh. Lahat ng konsepto, lahat. So every bar, parang may story ba? Talaga nila may story? Siya na... Yung parang, na-address nila yung mga haters nga. Parang sa video, parang, kasi yung dami nababash lagi sa mga sikat eh. Matic na yun eh. So parang yung naging concept. So yung first verse, perspective ng fan. Okay. So yan yung sinasabi nila sa kanila. Yung second verse, na-address nila. Si Kiko Matos yung gumanap doon eh. Ang galing din eh. Ang ganda ng MV, ang ganda ng music, ang ganda ulit ng ka yung marketing. Nakita ko yung pinost nila yung kanta na mag-release. Kiko parang nagbabash doon. So ang dami naniwala. Hindi na namin kasama sa video. Sobrang importante rin ang marketing sa music eh. No? How you present your music, what time, may timeline, kailan maglalabas. Minsan nga may ganito eh. Kunwari naglabas yung mga K-pop. K-pop, mga Korean, sina Jungkook, sina tapos naglabas ka ng music mo. Ang hirap mag number 1 eh. Kasi syempre, hindi ko may right time and right place to actually release your music if you wanna make it. Meron talaga. Diba? Na-experience rin namin as Bawaklan yun. Oo.
Digtas. Oo. Pero sa akin, sobrang underrated yung project na yun. Oh, fuck, ano. Yung views lang siguro mga 30K per song. Sobrang baba ng views pero bawat clan, oh fuck yun. Oo, isipin mo, parehong booming. Tapos, para sa akin, ganda talaga ng project na yun eh. Pero na-release namin, ECQ. So, hindi kami makapag-shows, hindi man ma-promote maayos. Same. So, hindi nag-boom yung project na yun. Pero, one of your favorites din. One of my favorite albums rin yun. Kailan kaya yung Tell Them That's Bawal eh, no? Yun yung mga... Malay natin. Nga pala. Malay natin. Next time. Nakalimutan ko nga pala. Pero, dapat ginawa na yun dati pa eh. Hindi, nga. Pero yun lang eh. Timing lang talaga eh. And nangyari lang yung OPAC dahil pumupunta sila talaga lagi sa studio time na yun eh. Pero may time na pupunta rin kami na hindi, siguro pero hindi lang din nagkataon. Pero recording session eh. Laging parang nami-meet kayo kay Bobby eh. Hindi para sa mismong Bawal Studios. And hindi naman natin masasabi kung kailan natin magagawa yun. Pero I hope one day, man. One day, makaano natin yun, matrabaho natin yun. Ito nga pala, man. Going back dun sa topic na yun. Kasi may generation tayo, 2017 tayo, mga 2018 tayo sa 19, parang we dominated that stuff, diba? Do you think kung bumalik yung mga nasa grupo natin, or hindi nasa grupo natin mismo sa mga Acid Minds, Psychedelic Boys, 727 Click, Oh Fuck, mga ganyan. Sa tingin mo, kung naglabas tayo ng music ngayon, kaya pa natin? Kaya pa natin nasa mga ibang generation na to Ibang generation na, pero experience rin eh. Dami na rin natin alam na pwede rin tayo mas babay pa rin eh, para sa akin. Ramdam mo na nakaano pa rin? Kaya naman natin mag-adapt eh. Okay. Yun yung importante. Basta kaya natin mag-adapt. That's the experience natin. Ang bilis na rin tayo matuto ng ibang bagong sound. Diba? And syempre may gears na tayo ngayon, diba? Iba na yung sounds natin. Kasi Looney, best example. Yan. Diba? Hanggat yun, number one pa rin yung songs niya. Pero ang tagal na nawala. Diba? Ayun yung pinaka-billable man eh. Pinaka-top tier of everything si Ron tsaka si Looney. Nandiyan sa taas yan eh. So, pero mas isipin mo, mas matagal pa sa atin yung mga yun ng malayo. Pero kaya nilang early 2000s, diba? Tapos ganoon rin sa States. Hindi mo si Little Wayne. Saka na rin ni Little Wayne, pero nakakasabay pa rin eh. So, para sa akin, basta kaya mo mag-adapt. Yun yung pinaka-importante sa lahat to actually. Tapos pag may experience ka, madali mag-adapt kung try mo. Hindi. Basta open-minded ka. Sa tingin, may mga iba kasi purist eh, no? Na dapat, ito yung sound na nagpasikat sa akin, dapat ito rin yung gagawin ko. Yan yung hindi ka, manglalaos ka talaga kasi tapos na yung sound na yun eh. So, kailangan mo talaga mag-adapt sa pwede mo ilagay pa rin yung sound na yun. Parang i-modernize mo lang. Diba? Do you think music evolves talaga? Music always evolving talaga. So, kung yung formula mo before is ganito, may chance na hindi na umubra yan ngayon? Oo. Okay. Kailangan mo talaga evolve talaga eh. You work with one of the big names sa lahat, mga Bawal, O-Side, Tools, Looney, Apex, Abra. Kamusta naman? Parang, can you share something na naging memorable sa'yo sa lahat na yun? Kasi sila lahat, alam ko sikat talaga sila sa ibang tao, pero pag kami lang, tropa lang talaga eh. So, hindi ko na-feel na sikat sila. Mababait lahat to. Mababait talaga sila lahat. Sobrang humble. So, pag tayo lang, parang sobrang chill eh. So, hindi ko napapansin, hindi ko na-feel yung fame nila. Hindi sila ganun. Hindi sila ganun. Sinabi mo nga kanina, ayoko makipagtrabaho sa tao na... hindi ko na-feel yun. Parang sobrang chill eh. But, alam ko sikat sila, pero para sa akin, normal lang eh. So, wala akong masasabi dun yung pinapakita na sila sa'yo as tao lang din na same vibe tayo. Hindi porket sikat ako ganyan. I'm down with that. Ito yung mga tips mo sa new and aspiring artist na gusto mag-produce or gusto mag-DJ, those who wanna make it as a producer. Kasi ang dami. Pansin mo dati, sobrang dami. Konti na ng producer. Ngayon, dami. Ngayon lahat. Parang, mahirap ang producing. I tried. Pero parang hindi para sa akin to. Kahit mixing. Para sa akin, kahit sino pwede. Basta i-take time. Kasi experience lang talaga yun. Yung first beat mo, hindi talaga maging maganda eh. Okay. So, kung titigil ka dun, hindi ka improve. Pero kung palagi mo ginagawa, over time, gagaling ka rin eh. So, basta pursue mo lang talaga. Kung trip mo, kaya mo eh. Tapos, yun lang, mag-experiment ka lang. And again, kung narinig nyo yung kanina, 5 years before the first one got paid. The first beat got paid.
kumbaga kinayod mo lahat yun na Hindi lang sa beat, DJing rin. Oo, DJing. Ang dami kong ginawang gigs na 500 pesos lang. Talaga? Oo, minsan libre. Oo. Kasi sobrang important. I think you're gonna give out free stuff. Yung longest set na ginawa ko, siguro mga 12 hours DJ set. Nag-DJ ako, mag-music, tapos lahat ng naka-line up na artist, ako nag-DJ. Tapos 500 pesos lang. Saan to? Can you share? Hindi ko sasabihin kasi baka sige. Diba? Pero that's great. And but pay dues talaga eh. And but part of ng process yun na bago ko makakatikman ng malaking pera is or fame is like actually sacrificing a lot eh. Giving. Part ng pagbibigay talaga. Part ng pagiging libre. Sabi mo. Kailangan talaga eh. Iba rin talaga ang mga sacrifices ng artist. Parang lahat, kahit ako as an artist na pinagdaan lahat. Years din na parang bago na paid ng tama. Actually ngayon, parang medyo sakto nga lang. But kung gusto mo mag-music para sumikat na makuha ng maraming pera, huwag mo nang gawin. Don't be an artist kung ganyan ka mag-isip. Kailangan passion mo talaga. Kasi do it for yourself. Yun naman yun. The first few years, wala ka makikitang pera or fame or anything. Takes time talaga. And it's never too late sa mga nanonood, it's never too late. Do your shit kahit ilang taon ka. Maniniwala ka ba? Kahit ilang taon, kumbaga do your shit. Malay mo, ibang sumisikat, may edad na eh. Diba si Jay-Z, mga 27 or late 20s na siya. Late na yan. Isipin mo, parang nag-start 19 ako, parang 20, 21, diba? Hindi lang sa music, sa acting rin, si Samuel L. Jackson. Sumikat siya, mga 40 na siya. It's never too late, man, to do something that you wanna do. Try it. Malay mo, gusto mo, malay mo hindi. Pero ang importante, na-try mo. Oo. Diba? Ang mga producers, as a producer yourself for ilang years na dito sa Philippines, parang may nakita ka ba na someone na parang sino bang, hindi naman nililook up, parang ang galing mo, I give props to you. Para saan, si Luigi Kun. Trip ko talaga si Luigi Kun. Ibang ni Luigi kumbaga kasi, malayo ang... Para sa akin, ang ganda ng taste sa sample choices. Okay. Nagdidig talaga siya. Tapos, yung sound na, yung parang chill na boom bap. Yan yung go-to ko eh. Alam mo, nag-trap din siya. Pero, kahit pag mag-isa ako, yun yung mga tip kong pakinggan eh. So, nagsastand out si Luigi Kun para sa akin kasi yun yung personal taste ko. Yung trap kasi, medyo saturated eh. Tapos, ang dali gumawa ng trap sa totoo lang eh. Masabi mo? Basta magandang drums at 808s. Madali lang eh. Pero pagdating sa sampling ng ginagawa ni Luigi Kun, kailangan may taste talaga eh. Yung mga jazzy vibes na... Mahirap gawin yun. Mahirap mag-dig. Mahirap mag-dig ng samples. Okay. So yung ba na-trip ko si Luigi Kun. And as an producer, dapat maalam ka rin sa lahat ng bagay eh. Parang... you know your history ko, you know what sounds good. Importante sa producer tenga. Yun ang pinaka-importante sa lahat, tama? Tapos yung taste. May mga producers ba na iba na parang ang galing mo, I give you props kahit bago or luma? Dami rin eh. Pero minsan hindi ko nakikita yung names nila eh. May mga tracks na nare-ready ko sa'yo. Okay yung production nito pero hindi ko napapansin yung name. Gano'n ba ka-importante ang producer tag? Hindi ko trip ang producer tag. Since then? Kasi yung para sa akin, kung magaling ka, di mo kailangan gawin flashy na ilabas mo like, produced by, diba? Tapos, minsan, para sa akin, nasisira yung vibe ng kanta. Since then ba, wala kang producer tag? Since then? I mean, may mga tinry ko gawin, pero lagi nga hindi ko talaga trip eh. Pero nalabas, may ganon na, may kanta. Bago nalabas na wala talaga. Wala talaga since then. Kasi pag-iisipan mo yung time natin, wala talagang producer tag eh. Hindi, dati yung mga producers na nilulook up ko sa ibang bansa, mga OGs, wala rin producer tag eh. Sila Metro Booming lang ang mga hiri. Well, okay lang naman. Pero yung maganda yung tag ni Metro Booming eh. So, may mga tags na maganda. Okay. Pero, di ba parang sa akin. Parang pilit. Pilit eh. Nasira yung vibe ng kanta. May gano'n talaga. Tapos, may dating mentor ko, dun bakit wala kang producer tag. Sinabi niya, kung magaling ka talaga, hindi mo kailangan pakita. Research ka. Hanapin ka. Sinabi rin ni Luigi Kun sa kanya. Same thing. Crazy na
Well, no offense sa mga may producer. No offense. Gawin nyo yan. Do your shit. At yung era na yun eh. So, iba yung era ko eh. So, pero para sa akin, nakakorny yan ako sa producer tag. Unless maganda, katulad yung Metro Booming. Yun na, okay yun. Yan nga, may podcast si Timbaland na nag-guesting siya. Sinabi rin yun na yung may mga producer tag na okay kasi parang sumasabay sa beat. Either may flow yung tag, katulad yung ginawa ni mapaparap ka after nun. Or parang may tono yung tag, may melody. Gets. So, pero minsan wala talaga eh. Parang ba't nandun? Okay, diba? Gets. And again, no offense sa lahat na may producer tag, importante yan. Do your shit. Style lang na may opinion lang po namin to. Opinion ko lang yun. Ibang generation ko eh. So, parang generation mga 90s wala talaga eh. No? Mga ganun. Sa buong kahit element, sa buong lahat ng kanta namin, ni isang producer tag, wala. Kasi yun yung trip namin. Again, yun, okay lang yan. And yung mga kanta ngayon na puputok, okay lang din na meron yun. Kanta na hindi puputok, okay lang din na meron yun. Do your shit. Medyo end part na tayo ng ng podcast natin. Ito yung mga you're just gonna pick between two artists na sa tingin mo. 3-6 Mafia or Wu-Tang? So, may mga artist na favorite ako sa Wu-Tang. At pagdating sa influence ng grupo, Wu-Tang talaga yung nag-influence sa Bawaklan eh. Diba? At Bawaklan nga eh. Kasi dami na ginawa na iconic shit eh. Pero musically, mas na-trip ko yung sound ng 3-6 Mafia. So 3-6 or Wu-Tang? Hirap eh. Kasi pag music yung usapan, 3-6. Sige. Pag yung influence, Wu-Tang. Pag influence, Wu-Tang. DJ Premier or Dr. Dre? DJ Premier. Jay-Z or Kanye? Kanye. Galing naman. Kasi hindi lang rap eh. Production rin eh. Everything. Tapos yung dami niya ginawang classics talaga na production. Kahit hindi kanta niya, sa ibang artist, dami niya ginawa eh. Fan ka ni Kanye? Masaya mo? Sa production niya. Yung rap? Yung rap, sakto lang. What's your favorite Kanye album? Siguro yung mga first two niya. Graduate. Kasi yung iconic mga beats nun eh. Okay. J. Cole, Joey Badass? Joey Badass sa rap, J. Cole sa production. Wala! Sige. Pac or Big? Lahat ng choices mo yung hirap eh. Dapat. Kasi si Biggie sa flow eh. Sa style eh. Sa Pac, si Tupac sa mga sinasabi niya eh. Kasi wala naman flow si Tupac eh. Yung beats niya, sakto lang para sa akin eh. Pero yung mga sinasabi niya, it hits harder eh. Mas dama. Si Biggie, swag lang talaga. Sobrang hirap talaga piliin yung dalawa. So Pac or Big? Si Biggie na lang pag music. Kasi kasapan natin eh. Mas trip ko music ni Biggie. Alchemist or Madlib? Hirap nun. Pero yung idol ni Alchemist, si Madlib eh. Sa Madlib na lang. Dilla or RZA? Dilla. If there's gonna be 5 albums na nag-influence sa'yo, hindi lang sa music mo, sa'yo mismo, what's the 5 albums na kaya mong sabihin? 1999. Anong second album ng Flatbush? Anong title? Better Off Dead. Yun yata eh. Drugs yung una eh. Better Off Dead yung sa 3005 Odyssey. 3005 Odyssey pala. Yan, 3005 mixtape Odyssey. Naman yung una. 3005 Odyssey. Section 80. Section 80. That's your favorite Kendrick album, masabi mo? Yeah. Damn. Ni Luigi Kun, man. Kakaiba yung Rigor Mortis dun na. That's some weird ass shit. Ganda kasi for me, medyo groundbreaking time ng Section 80 eh. Walang sound na sound eh. At saka hindi pa siya papasikat nun eh. Mad Kid siya nagsikat. Poetic Justice siya sa pumutok eh. Section 80 Problems. para sa akin, maganda yung ibang songs niya talaga. Pero Section 80 iba para sa akin. Parang nag-hit talaga eh. Alam mo, tinanong ko na to sa madaming artist pangatlo ka na nagsabi ng Section 80. Ang galing. So that yung album before Section 80, common title nun eh. ADHD ba yung title? Hindi, kata yun. Fuck that. May kata yun eh. May album, may mixtape before ng Section 80. Hindi ko familiar. Okay rin yun. Plus 2. Donuts ni J Dilla. Okay.
Kasi may time na boom bap talagang ginagawa. Yun yung forte ko talaga, boom bap. Yung sabi mo? First 2 years ng production ko, boom bap lahat eh. Nag-trap lang ako after ng States eh. How important is the lyrics in a song? And how important is Pares the vibe lang importante. Mm-hmm. Pero, feeling ko kung pangit yung beat, di mo ma-appreciate yung lyrics. Okay. Kasi may mga kantang vibe lang alam mo yun. Kasi may time na sa sobrang ganda ng beat, kahit pangit lyrics, bubog yung song Pero kung pangit yung beat, kahit maganda yung lyrics, hindi nag-work eh. So, parang importante, pero siguro yung importante yung blend ng dalawa. Okay. Dapat na ma-match talaga yung lyrics at beat. Okay. Yung magaling doon si Isaiah Rashad eh. Talaga? So, yung 5th album, Isaiah Rashad. Anong album ni Isaiah Rashad? Yung nakatalon? The Sunstride? Yung second album niya. Sunstride, yun natin. Basta yung second album niya. Tama yung name eh. Yung parang cover photo is yung nakatalon ba? Or ano? Kalimutan ko yung cover eh. Basta yung second album niya. Okay. Basta yung... If there's gonna be na collab na Philippines lang Philippines, para at least pwede natin mangyari talaga sa local or sa international, pwede rin naman talaga mangyari, pero sa local, who do you think you wanna work with? Kahit 5 or kung mabanggit mo lang kung ilan yung gusto mo mabanggit na gusto ko collab sa Philippines. Gusto mo makatrabaho. Oo. Dami ko rin ng trabaho kasi. halos lahat nakatrabaho na ito ni Neil kaya may gusto kasi kahit hindi release, tatrabaho ko na sila eh. Sa release eh. Cartel, hindi ko pa natrabaho kahit sino sa inyo. Wala pa, di ba? May meron ka bang apat na sa tingin mo gusto mo makatrabaho? Wala pa rin kami host solo ni Hebabi. Hebabi, yan. Gusto ko siya. Tip ko siya eh. Mm-hmm. Actually, 3 beats na ko sa kanya eh. Okay. Pero, nag-usap na kayo? Nag-usap kami bago pa lumabas yung collab namin ni Apex at Hev. Alam mo ba yun? Nag-usap na. Bago pa sumikat siya yata nun eh. Oo, nag-usap na kami. Okay. Kung wala, okay lang. Safe lang naman kung wala ka na rin maisip. Hirap kasi. may kanta nga kayo ngayon ni Cashman tsaka ni OJ, di ba? Na ngayon. Na parinig mo na sa amin or actually, yung story nung si Cash, beat talaga ni Cash yun, tapos nagdagdag ng elements. Kasi may session kami ni Cash, tapos sabi niya, may track ako, may nasulat na ako, pero parang may kulang yung beat. Baka gusto mo i-try magdagdag ng mga elements. Tapos after ko ginawa yun, sabi niya, sa'yo mo bagay si OJ dito. Oo. Siya yung lumapit kay OJ na to actually. Ako nang message kay OJ pero si Cash nung sa akin. Na gusto niya si OJ na dito. Okay. Mga legend na kasi talaga yan. Sina RJ, sina OJ, sina Angton Brown, sina Yang Bawal. Yan. Anyway, si mga badaya pang projects. Ayun pa lang nabanggit mo yung dalawa. Kung okay lang din naman. Any message to the fans watching na gusto mo masabi sa kanila? Siyempre, behind the scenes kasi ang producer, like, you can't see the face, you can't see the Ngayon, nakilala nyo na si Neil dito, especially yung mga works na nagawa niya. Just wait for the next releases kasi yung mga favorite ko pa, hindi pa nalabas. Crazy. So, kung gusto mo yung mga nalabas ko na, hindi pa yun. And yung mga tao na gusto makatrabaho ka, may message ka? DM lang ako, din natin. Kung saan napunta yung mga pangyayari. And again, maraming salamat kay Yang Bawal to actually give us the time. And Thunderdome Studios, alam nyo na yan, lahat ipapop natin dito yung mga socials ni Yang Bawal na dito lahat yan. Follow that shit. May YouTube ka ba? Actually, may channel ko pa na hindi ko pinopromote eh. Ano bang pinaka Facebook, Instagram, natin dito? Pero check nyo rin yung YouTube ko kasi may song doon na hindi na promote eh. Kanta ni RJ. Hindi ka mo alam mo yun eh. Pero trip ko yung kanta na yun eh. Parang para sa akin yung kanta na yun. Hindi na para sa akin pero nirelease ko lang kasi gusto ko lang eh. Lahat yan, man. Do your thing. And ito nga pala si Yang Bawal, part of Bawal Clan. Many albums so abangan nyo, labas ng mga projects. Maraming salamat sa lahat na nanonood. Kung pumabot kayo dito, subscribe kayo. And again, this is Dial 7, Dial 9 for the artist, by the artist. Let's go.
fucks with the podcast, subscribe tayo, like and share. Available tayo sa Facebook, Instagram, and TikTok. And if you wanna grow with the community, available yung mga merch natin. Bye now. Maraming salamat.